Mayapang kalibugan na may aral. Let's welcome Natalie Hart! Thank you so much for having me. Oo nga, ang tagal ko minessage si ate, di ba? Hindi niya agad nasabi sa'yo. Okay lang yan, hayaan na natin ng kakapanganak pa lang. Oo, kapapanganak pa kasi ng ate ko. Kalimutan yung mga bagay-bagay. Oh, yeah. So, dito tayo sa ating pampatigas ng pundasyon ng samahan. Alam niyo ba kung paano ko po siya nakilala? At buti pinagbigyan tayo ni Miss Natalie na mag-guest po dito ay dahil sa nakilala mo si ate sa show. Oo, yung show niyo na Afam Wives, di ba? Paano yung pag-meet niyo nun ni ate? Nung na-meet ko siya, wala, relax lang siya eh. Tapos nakitan ako sa tiyan niya. Kasi sabi ko, I love it. May buntis sa cast members namin. Gusto ko yun kasi pag ganyan, usapang, yan syempre, puke, mga anak. Oo, sabi ko, Totoo. may mako-comment ako dyan. Kasi syempre, normal ako nung pinanganak ko yung anak ko. Ang sakit! Tapos like yun a na, baby. yung time na nagchichikahan na kami, sabi ko, wala, ano bang sasabihin ko sa mga to? Kasi iba-iba yung mga ugali ng mga cast members. Siyempre. So, ang gusto ko yung medyo, yung totoo, yung prangka, yun talaga ako. Kumbaga parang, ayun, natutuwa ako sa kanya. Sabi ko, I love it! Vibe agad kayo ni ate. Vibe Tsaka talaga. napakadala ng ate ko. Ah, yes. Sobra, di ba? Nakakatuwa. Alam mo ba, nagpakitaan kami nung yung before and after namin mga katawan. Tsaka ng mga pinag-uusapan namin. Kasi gusto ko ganun. Gusto ko yung totoo lang. Actually, ganyan din ako eh. Kasi nung dalaga ako noon, kaya ko ipakita lagi yung dede ko. Oo. Pero nung nagkaanak na ako, medyo nalungkot siya. Pag close ko na siya, ako lang pinapakita. Kasi nga naman nalungkot na yung dede mo. So yung mga ganun. Kaya si ate mahilig yung maganyan. At ipagmamalaki natin yung utong niyan 12 years old. Ngayon di na. 37 years old na yung utong ng ate ko. Sorry na nakakagalit siya. Hindi na magagalit. O, di ba? Okay. Nagtinginan din kayo. Oh, hindi. Oh, inahanap ko yung akin, hindi ko napakita yung akin. Sorry. Tsaka ang ate, ang tinatawag talaga namin yun sa pamilya namin, siya ang Miss Friendship. Oo. Friendly talaga ang ate ko. Sobra. Pwede na siyang tumakbo ng kapitana. Oo, I love mga it. ganyan. Boto ko siya. At saka grabe kanya ibida sa amin. Uy, alam niyo, pag nakausap niyo, nakasama niyo si Natalie Hart, ganyan. So, kung nangandaling dito, kaso nga lang, taping pa kami. Mga ganon. Bawal pa kasing lumabas, Yes, diba? So, yun guys, abangan niyo ng Apam Wives yan sa I1 TV, diba? Yes. Kakasama sila nila Ate Marie. So, isa sa mga naka-vibe ni Ate Marie ng kadaldalan. So, eto na. Alam niyo ba, guys, ito nabaltaan ko lang din to na bago maging Natalie Hart ang pangalan mo, ang tawag sa kanya ay Princess Nell? Oo. Bakit? Yun talaga ang totoo kong pangalan. Sa passport. Sa passport. Ano ba ang buong pangalan mo? Princess Tinkerbell Snell. Ang tsaka, di ba? Ay, Oo. ang haba. Kasi yung name ko kasi pang bata, nung umalis ako sa showbiz, nung may na-meet akong manager, sabi niya, bumalik ka. Pero baguhin natin yung pangalan mo. Oo, Napaka-tsaka. Oo. Sabi niya, parang ano yan, Princess Tinker. Anong una mong pangalan? Princess. Anong pangalan mong pangalan? Tinkerbell. Anong gagawin natin sa name na yan? So sabi niya, gusto niya medyo pa-sexy ako. Oo. So naghanap kami ng name, tapos siguro sa 2 buwan namin naghahanap ng name. Sabi niya, ito, pangalan mo ngayon, Natalie Hart ka na. So sabi ko, ay, kabog. I love the name. Tapos nung time na yon, kahit wala akong project, tinawag ko na yung sarili kong Natalie. Pero natuwa naman ako kasi for a decade now, Natalie Hart na ako ngayon. Nasanay na rin ako ng Natalie. Mas gusto ko nga yung Natalie eh. Pero ikaw, as lumalaki ka, syempre nagsusulat ka sa papel. Princess. Hindi buo. Syempre kami sa kailangan buo yung pangalan mo. Ah, Write your but full name. Yung totoo kong name, sobrang haba. Princess Tinkerbell, Christina Marjorie Ipidiri Snell. Diba? Diba hindi nakaka-beautiful girl? At Be, bakit naman gano'n ang naisip ng nanay mo? Isipin mo Princess, Tinkerbell, Christina, Marjorie. Siguro gusto niya kasi magkaanak talaga ng babae. Isa lang yung babae. Itinodo niya talaga. Tinodo na niya sa akin. Sabi niya, since magkakaanak ako ng isang babae, perfect sa'yo na lahat ng name. Oo, sa'yo na lahat ng pangalan. Pero mas na-enjoy mo na lang si Natalie Hart, mas madali kasi. Mas madali, tsaka hindi ko na kailangan. Ayun, naiinis ako pag your name's Tinkerbell, where's Peter Pan? I'm Peter Pan. Che. Weh. Nakakainis. Parang corny. Okay, sabi ko, wag na. Natalie na lang. Para wala nang side comment. Para tapos na. Kasi, ba't ganun pangalan mo? Ba't ang daming tanong, ang daming ganyan? Weh. weh. Where's Captain Hook, weh? Kukuk mo mukha mo. Nakakainis. So, si Natalie Hart, or si Princess Nell noon, ay nag-start daw sa showbiz sa season 5 ng Starstruck noong 2010.
Oo. Doon ka nagsimula. Siyempre sa GMA yan. Kasabay mo daw si Rocco na sino, si Sara Labati, tsaka si Enzo Pineda. So, kamusta yung experience mo? Kasi doon ka nagsimula eh, di ba? Sobrang patok nun. Nung time na Starstruck yun, nun. kaya lang naman ako nag-starstruck. Kasi nung time na yun, parang nalugi yung business namin ng mama ko. Oo. Tapos parang ayoko maging pabigat yung sa high school, sa Yes, college. yes. So sabi ko, pag nanalo ako, 1 million, bongga to Pero hindi ko alam pala na 1 million okay siya. Pero pag natalo ka naman, wala rin namang pera. So, tapos syempre, pag starstruck ka, ang sweldo nyo, extra lang naman. Parang 2K, 1K. Ang liit lang din. Nakala ng mga tao, social ka. Pero hindi. Pag sinabi kasi tao, artista yan, may makeup artist, may ganito, akala nila sobrang ano talaga. Yamanin ka na. Yes. Pero buhay naman namin dati, okay kami. We have a house, lahat kami private school. Pero syempre, minsan, di ba, meron talaga sa isa sa pamilya nyo na yung ambisyosa. Ambisyosa ako eh. Na parang pag may gusto akong damit, gusto kong bilhin. Eh syempre, may 5 anak yung nanay ko. So, hindi niya nabibigay yung mga luho ko. So, gusto ko sabi ko, ay, total naman, mistisa ako. Sa Pilipinas, patok ang mistisa. Yes, totoo. So, nag-audition ako. Nagulat naman ako na nakapasok ako. So, yun naman. Tapos, tuloy-tuloy na. Pero kasi, ang problema sa akin, pag nag-jowa ako, nawawala ako. Baliw ako eh. Baliw ka sa pag-ibig talaga. Yes, oo eh. Pero habang na-starstruck ka, ano ang pinaka-masasabi mo, pinaka-memorable na nangyari sa akin doon? Siguro yung sa Starstruck is yung... Kasi wala naman talaga ako dating talent talaga. Yung pinagsayaw kami, talent kami, tapos yung walang tulugan pala. Yun, dun ko naramdaman Oo, puyatan kasi talaga ang taping bakla. walang tulugan. Tapos, syempre, ang layo pa ng bahay namin. So, doon na ako natutulog sa studio. Doon nakikiligo na lang ako. Totoo. Ganun Pero, talaga. syempre, sa public, social ka. Artista ka. May mga eksena pa nga dati naalala ko, nagtatrabaho sa ABS-CBN ako noon. Hindi mo pwedeng naka-tricycle ka, baka ng ABS-CBN. Ay, wow. Kachipan. Oo, Sorry. kachipan sa kanila yung ganon. Dapat nakataxi ka. Paano kung ang sweldo mo 2K lang, bumili ka ng damit, wala ka nang... Siyempre, may makeup ka pa. Kung nag-MRT ka, maglakad ka. Huwag ka mag-tricycle, baka makita ka ng tao. May ganon. Oo, nakakaya. Oo. Pero hindi, kasi people don't understand how difficult it is. Lalo na kung hindi ka galing sa show business. At saka may branding kasi sila na hinahanap, kaya siguro ganun. Pero since nag-starstruck ka, may mga naging friends ka doon sa mga kabatch mo, may mga nakakausap ka ba ngayon or nakabanding mo na nakabatch mo noon? Wala. Kasi nung time na yun, pasosyalan eh. Iba kasi ang artista dati. Payabangan, pagandahan, payamanan. So it was different. Ngayon kasi, mas gusto ng tao ngayon yung real ka. Na kung sino ka, kung mahirap ka ba, mayaman ka, pero humble ka. Mas bet ng tao yun. Yes. Dati hindi. Dapat naka-LV ka, naka-Chanel ka, payamanan kayo. Na kahit walang-wala na kayong pera, sino ang pinaka-social tignan? Oo, pakabugan talaga. Ngayon Totoo hindi yan. na. So yun siguro yung parang hindi ko nagustuhan dati, na parang ngayon, talagang... Iba na. Iba na. Pero sa pagkakaalalan mo, meron ka bang pinaka-kinainisan at pinaka-natuwa ka? Hindi ako showbiz talaga. Hindi ako nakipagbarkada sa show business. Tapos kung kailan lang ako yung heart na ako na yung mga nakakataping ko. Actually, nagulat nga ako na naging close ko sila Erich, yung mga ganyan na parang sabi ko, di ba sikat na sikat yun? Hindi naman ako sikat. Siguro natutuwa sila na, mo yun, may pagkaskwala si ate, na normal. Yun, so siguro... Very raw. Very raw na parang pag inis ako, huwag mo na nga ako kausapin, nakakapagod ako eh. Di ba pag ganun? Dati attitude agad yun, pag sabi ka ng totoong feelings mo, di ba? Oo, pero pag pag totoo pala yung tao, gusto rin nila, totoo rin yung tao. Na yun yung, Na-attract vibe ko mo. to. Hindi yung, it's love, amazing, it's so... Nakapagod, dahil! Napapagod ako! Ayoko! Di ba? Totoo! Naranasan mo na ba yan? Oo, be. Alam mo, mag-awas ko, leche, putang ina mo, alis talaga. Alis talaga ako, be. Totoo, kasi alam mo, parang ang dami kong hirap sa buhay. Kasi nalagay ko yung sarili ko sa sitwasyon na ang mapahirapan ko pa yung sarili ko. Oo, hindi talaga, babay na. Ganun na talaga. Mararamdaman mo talaga na. Masama pakiramdam ko. Wait lang Bigyan niya lagnat. Ganun yung eksena. So, wala kang emotions, wala kang gusto, wala kang ayaw. Wala. Talagang layo lang talaga siya. Ngayon lang na tumanda na ako, ngayon na ako nakikipag-close kasi parang ngayon, normal na yung, kahit, syempre
hindi mo maiiwasan na hindi mo isasabihin lahat. Yes. Pero wala na yung plastika na nakakapagod. Oo. So, ngayon, natutuwa naman ako. Sabi ko, I love it. You can be who you are now. Mas ngayon, mas open yung mga tao at mas naiintindihan nila na, yan ka eh. Dati kasi parang di tanggap. Kasi dati dapat perfect ka. Oo, totoo. Wala kang kabaho-baho sa sarili mo. Pero ngayon, matutuwa yung tao na, ay, pareho lang pala tayo. Na, alam mo yon, they can relate. Dati hindi. Dapat social ka. Ikaw na pinakamaganda, Diyosa. Ikaw yung pinaka-respectful. Oo. Wala, hindi ka nagmumura. Oo. I don't know that. So yun, nakasama mo naman si Ate Marie sa AFAM Wives at na-feel mo na vibe kayo. Kasi very true din naman din yung ate ko. Yes, Pero kamusta yung experience nyo sa pagtitaping nyo nun ng AFAM Wives? Actually, nawiwirdohan ako noong time na yun kasi never naman ako nag-reality show. Yung reality show na alam namin, talagang kasi meron kami yung Starstruck naman, reality show siya, pero talent search. Walang emotions na totoong nararamdaman mo sa buhay. Ito weird. Sabi ko, ano to, magagalit ako. Pag nagalit ako, okay lang. Sabi ko, Tapos, inong time na may mga, kasi ako lang yung single dun sa show. Tinatapunan nila ako ng mga lalaki doon. Sabi ko, my God. Tapos yung mga... My God! Talaga? Yung mga lalaki kasi doon, mga models. Wala. Diyos ko, anong ambag nila sa buhay ko doon, di ba? Syempre, may anak na si Inday, Natalie. Yung time na yon na parang tinapon nila ako sa isang date, may eksena na parang nagalit talaga ako. Na parang pag-uusapan nila na dapat ba ang babae nagbabayad din sa date. Sabi ko, kadiri. Sabi ko, pag kayo na, oo. Pero yung una pa lang, dapat pakitang gilas ka, di ba? Totoo. Na kung wala ka man pera, pupuntahan mo talaga yung babae, susunduin mo. Kasi para ma-feel naman yung baby girl siya. Ngayon may mga eksena doon na parang, ay, dahil gwapo lang. Kailangan fair na. Spread your legs na. Wait! Ay, hindi ako pwedeng ganon. So, siguro kahit open-minded akong tao, may ugali pa rin talaga akong Pilipino na. Sa akin kasi, I'm proud to be Filipino, na dapat ligawan mo naman ako ng very life. Totoo. Pero, ikaw ba, anong mas prefer mo? Pinoy ba talaga or AFAM talaga? Kasi lahat ng relationship mo is naging AFAM, tama? AFAM, Oo. Hindi ko alam kung bakit ang napupunta sa akin talaga foreigner. Pero this time, sabi ko nga, gusto ko talaga dito na nakatira sa Pilipinas. Kasi So, Pinoy? Pero pwedeng Pinoy, pwedeng AFAM. Hindi ko pa kasi alam kung ano ba. So hindi mo yung sinasadya? Wala kang parang, gusto ko may lahi talaga? Wala. Gusto ko AFAM, wala kang ganon? Walang ganon. Talaga nagkakataon lang talaga. Kasi AFAM ka din eh. Oo. Half Filipina, half Australian ako. Oo, di ba? Kaya, pero kasi nung time na nagjojowa ako, lumilipat ako sa bansa nila. Ako yung pumupunta doon, tapos syempre nag-asawa ako, 2 beses na ako nag-asawa, kota na nga ako Sabi ko, yung first, tumira ako sa India. Yung pangalawa, tumira ako sa Australia. Sabi ko, parang awa mo na, Lord. Please, pwede bang dito naman ako sa Pilipinas na tumira? Nakakapagod pa, iba-iba ng lugar. Totoo. Adjustment na naman, di ba? Oo, ilang beses na ako nag-adjust. Diyos ko, 3 beses na parang, ayoko na. Kaya gusto mo sana, taga-Pilipinas Pilipinas na talaga. Kung sa ibang bansa, dapat talaga mayaman siya. Kasi, para i-give up mo yung buhay mo sa Pinas. Siyempre, adjust na naman yun, di Diyos ba? ko, i-give up ko na nga yung buhay ko sa ibang mga lalaki na wala naman nangyari sa buhay ko. Ito na naman, na wala na naman. Diyos ko, tanda ko na. Wag na. Pero baka sa tingin mo hindi nag-work? Baka dahil na-homesick ka ba? Kasi nung una, yung first na naka-partner ko, ito ay isang Australian din. Indian. Ang Ay, first? yung first jowa ko, Australian. talaga, Australian. Diyos ko, teenager pa lang ako noon. Parang very fresh ako noon. So, kaya hindi nag-work kasi parehas kayong fresh, parehas pang immature ang relationship. Oo. Tapos, syempre, ano ba namang alam mo nung 18 years old Yes, ka? totoo. So, nung time na yun yung jowa ko. So, second natin is French-Pinoy. Pinoy, oo. Dito nakatira sa Pilipinas. Bakit naman hindi nag-work naman yun? Kasi nung time na yun, enjoy life ako to the fullest. Parang ang gusto niya, mag-live-in na kami, mag-asawa na Siyempre, kami. early 20s mo yan, hindi mo... Oo, nung time na yun, gusto ko party. Gimmick naman tayo, sis. Ang gusto niya, asawa effect na. Nung time na yun, 20, 21, 23. Wala, parang ayoko pa. Pero tapos parang gusto na ng anak siya. Sabi ko, my God, gusto ko pa uminom. Ang uso pa nun dati, where's your table? Diba? Love it. Hindi
yung where's your baby? Ay, ayoko ng ganon. So, Oo. syempre, doon tayo sa inuman. Oo. Eh, wala. Nung time na yun, sabi ko, ay, maghiwalay na tayo kung ganyan. O, pero napunta ka na sa third. At ito ay isang Indian. At ito ang tatay ng anak mo. Oo. So, ito na. Bakit bigla nagbago isip mo? Wala nang table-table, wala nang party-party. Actually, nung time na yun, kasagsagan ko yun sa showbiz. Eh, hindi naman talaga plan yung pregnancy ko. Nabuntis lang ako. Eh, nung time na yun, nung nagkaanak na ako and everything, tumira talaga ako sa India, sa bansa niya. Pero nung yung time na hindi na kami nagkakasundo, kasi syempre, gusto ko tumira sa Australia, gusto naman niya tumira sa India. Sabi ko, sige kung hindi tayo nagkakasundo, bakasyon muna ako sa Pilipinas. Eh, nung time nung nagbakasyon ako, pandemic happened. Eh, nung time ng pandemic, parang sinabi ko sa kanya, kung hindi mo ako papakasalan, maghiwalay na tayo. Ano to? Nasira na nga yung buhay ko na na hindi plan yung pregnancy and everything. Tapos wala kang plano sa akin. Tapos ganun-ganun na lang. Kasi hindi sila very Filipino, yung ugali nila. Yung parang utak nila, ikaw nanay ka, ikaw maglilinis, magluluto, at hindi kita tutulungan. Ganun ang sistema. Very housewife ang tingin Ang sa'yo. peg doon. Tapos ang lalaki okay. doon, hindi naglilinis ng bata. Hindi nila tinutulungan yung asawa nila. Kasi merong ganong dynamic na kami ang lalaki. Oo, kami ang kukuha ng pera. Pero kinasal kayo nito. Hindi kami kinasal. Kaya umayaw na ako. Sabi ko, kung hindi mo ako papakasalan, na may anak na tayo, na nandito na ako sa ibang bansa, anong gagawin ko dito sa bansang to? Ano ba namang alam ko sa salita nila? Ang hirap kaya ng salita nila. Tapos andun ako, wala nag-i-English. Sabi ko, hindi ako kasal. May anak na ako. Tapos wala pa akong pera. Balik na lang ako ng Pilipinas. So bumalik ako ng Pilipinas. Tapos pandemic happened. Tapos dapat magkakabalikan pa kami. Pero siguro si Lord talaga may gumagawa ng way na talagang kung hindi ka para sa tao na yun, wala talaga. Pero kasama mo yung baby mo dito? Oo. Talagang nung lumipad ako, padede ako nung talagang, ang anak ko nung nagguntis ako, talagang hindi ako yung nagpump ako 1 linggo lang, nakakapagod kasi. So ang ginawa ko, as a tamad girl, ulo, dede. So ganun. Pero nakakapagod din yan kasi may niya gusto. Minsan nga, ang arte. Pag ginano mo sa dede mo, tulog na bigla, hindi naman sumuso. Oo. Ganun ang bata, di ba? So wala nang lapagan, nakakapagod. Ang sakit dahil. Mas nakakapagod din minsan yung ganun din na diretso rin, di ba? Kapag pump kasi, every 2 hours, alam mo na tapos na mamaya ulit. Pero ito wala nang talagang lapagan pag diretsong lat sa suso mo. Tsaka ang pangit kasi sorry sa mga netizens, ang pangit talaga ng dede pag nagpapadede ka. Oo, totoo. Papangit talaga. Pumapangit talaga. Oo. Sacrifice sa mga nanay ng mga magulang talaga yun, di ba? Ay! Cookie mo. Speaking of, pills ko na. Para di ba buntis, di ba? Ayan na talaga. Ito na talaga ang katotohanan. Oo. At ito naman, ang last failed relationship mo naman, ito naman kinasal kayo. Kinasal kami. At ang lahi nito ay isang Australian. ano mo na, kaparehas mo na. Kaparehas ko na. Yun na nga, parang nung time na yun kasi, parang nung first 6 months namin nagkakilala, parang very vocal ako noon na parang alam mo, ayoko na maglokohan. Pagod na pagod na ako. Parang kotang-kota na ako sa first partner ko. May anak na ako. Parang, tapos bigla niya akong binigyan ng sing-sing. Will you marry me? Hindi pa naman ako sure sa kanya. Pero sobrang excited ako pakasalan. At magpakasal. O kasi nabitin ka last time, inanakan ka, tapos hindi ka kinasal. Oo. So ngayon ito na parang, oh my God, paninindigan ka at tanggap ka. Oo, sabi ko, ay tara na. Ay, oo. Let's go. So, nag-yes ako, tapos kinasal kami. Ang problema naman nun, never kami nagsama sa isang bahay bago kami kinasal. Hindi namin alam ang ugali ng isa't isa. Oo. Tapos nung time na nasa bahay na kami, doon ko na nalaman na, ay, hindi talaga kami swak sa ugali. Oo. Kaso kasal na kayo nun. Yun na nga. So, nung time na yun, talagang yung depression ko nun, talagang hindi mo ako makikilala. Ang pag ikaw talaga na-depress, papangit ka talaga. Totoo. Tsaka para kang naglalakad na wala naman yung utak mo. Yung kinakausap ka, hindi ka makapagsagot. Ganun pala talaga pag may anxiety ka, may depressed ka talaga. Sabi ko, ay, ganito yung magiging buhay ko. Kasal nga ako, masasabi ko na I'm successful in public. Pero in private, I am not. Sabi ko, ipaglalaban ko ba tong iniisip sa akin ng mga tao? O ipaglalaban ko yung totoong nararamdaman ko? Nasaya mo. So sabi ko, alam mo, mas i-judge ako ng tao kasi sasabihin nila, kadiri ka naman, dalawa-dalawa na yung asawa mo. Parang hindi ka ba titigil? Or
dededmahin ko yun, pero at least masaya ako. Nung una, nung nakipaghiwalay ako, may family, hindi nila ako sinuport. Sabi nila, nakakahiya yan. Huwag mong gagawin yan kasi people would look at you so badly. Sabi ko, wala akong pakialam sa inyo. Wala akong pakialam, makikipaghiwalay ako. Kung pamilya ko kayo, hindi nyo ako masupport. Hindi ko na kayo pamilya. Ay, ganun. Ginanon ko sila. Ayaw mo na sa maging family kasi dapat, di ba, naiintindihan ka nila. Oo. Sabi ko, bahala kayo. Nung time na yun, naghiwalay kami. 6 months talaga akong walang kinausap. Tapos, bumalik ako ng Pilipinas. Nagtago ako. Hindi ko sinabi sa mga tao na bumalik na ako ng Pilipinas. Kasi nakakahiya. Tapos, yun yung time na yun. Nung last year lang ako, naghiwalay kami. Naghiwalay kami 2024. Kailan lang ako naging vocal? 2025 lang ako naging vocal na hiwalay na kami. Oo, last year lang. Tapos ngayon lang, this year lang, 2025, dun lang ako nagsabi na hiwalay na kami. Sabi nila, ay, ang tagal mo na palang hiwalay. Bakit ngayon mo lang sinabi? Sabi ko, ba't ka naman magiging proud sa isang bagay na hindi masaya? Anong baliw adik ka ba? Hindi, like, nung ando ka sa sitwasyon na yon, hindi ka masaya sa marriage mo. Pero yung pagkakahiwalay, kahit anong sabi mo, nagkaroon ka ng fulfillment na, maging masaya ako, pero hindi rin masaya yung paghihiwalay at the same time. Oo. Di ba? Wala naman kasing paalam na madaling paraan, o wala talaga ng paalam masakit. Oo, wala. Di ba? Wala talaga, ganun talaga siya. Tinanggap niyo yun, siya din, tinanggap din ba niya yung nang maayos, yung paghihiwalay ninyo? Matagal. Yung away namin, malala talaga na pwede natin itong ayusin and everything. Sa akin kasi, dahil hindi na ako bata, may mga tao talaga para sa'yo. Minsan talaga pag pinipilit mo ang isang tao na hindi naman para sa'yo, lalong mas masama yung relationship nyo. Lalong parang unang, yung may mali lang siya magawa, pumipiti ka agad. Pero pag bet mo talaga yung lalaki at talagang kayo, titiisin mo siya eh, kasi mahal mo eh. Or talagang kayo talaga sa isa't isa. Pero ang tao talaga, pag pinilit mo lang dahil atat na atat kang mag-asawa, kahit anong gawin mo, hindi talaga. Tsaka, ayun nga yung sinasabi nyo na, di ba? Pag hindi talaga yun para sa'yo, hindi ka bibigyan ng peace of mind ni God. Oo. May ganun eh, di ba? Tsaka- Wala ka talaga peace of mind sa taong to. Ang hirap nung magkatabi kayo sa kama, pero parang ayaw mong hawakan yung tao. Doon ko na naramdaman na sabi ko, shit, ganito na lang ba yung buhay ko forever? Para lang masabi na successful ako sa madlang people. Na married woman ka, na Oo, na hindi ka ruin woman dahil may anak ka, gano'n. Sabi ko, ay, wag na lang. Mas maganda pa nga matulog mag-isa. Ang sarap-sarap matulog mag-isa, pero alam mo na hindi mo kailangan makisama sa taong hindi mo naman talaga gusto. Mas gusto ko yung ako na lang. Alam mo, ang saya pala. Kalahating taon na ako. Or no. Magto 2 years na ako mag-isa sa isang bed. Ang saya. Mas masaya ka. Oo. Pero ang daming unan ha. Mga anim. Para may feeling ko naman fresh. Oo, may katabi ako. Gusto talaga niya feeling fresh, di ba? Oo. Kasi no, ang laki-laki ng kama nun, di ba? Feel mo talaga empty kapag ang daming spaces sa paligid. Oo. Ang dami kong unan, mga anim. Pero tawag dito sa pinagdaanan mo sa relationships mo, may masasabi ka ba na parang, ito natutunan ko to? May nahanap ko ba sa lalaki? Or let's start sa, naghahanap ko ba ng partner? Nung nakipaghiwalay ako, hanggang ngayon hindi talaga ako nakipaglandian. Ever. Hindi ako talaga nag-date talaga. Kasi sa akin, syempre may nakausap, kamusta ka na. Pero yung darating na yung point na magde-date na ako, parang sabi ko, wag na lang. Nakakapagod. Parang Ayaw mo talaga mapagod. Hindi nakakapagod kasi Parang kasi syempre mag-i-explain ka ano nangyari sa'yo. Ang daming tanong, pwede mo namang i-google. I-research mo na lang ako, Research mo na lang, Hindi naman ako, sosyalera. Mga kainis. Tsaka, lalo na yung, ang hirap kasi ngayon, syempre, pag naging nanay ka na kasi, ang priority mo, anak mo eh. Sobra. Pag hindi mo kayang, unang-unang tanong ko, okay lang ba sa'yo na may anak ako? Tapos sabi niya, yeah. Tapos, wala mga anak yun. Tapos, biglang, let's party, let's drink. Ay, lalo ako nawawala ng gana. Sabi ko, wag na lang. Tapos, hindi nila naiintindihan yung sitwasyon ng bigat ng isang pagiging single mom. Di ba? Kasi party agad eh. May anak nga eh. Di ba? may pasok yung anak ko, 8 o'clock. Gusto mo ko, 8 o'clock umaga, gigilit Paparty tayo, ako? 12. Adik ka ba? Tapos uwi tayo, alas 4. Ay, Tapos maghahatid ka ba? Mali, mag-aasikaso. Mali. Mali talaga. So sabi ko, siguro si Lord na lang, bahala na lang siya. Kung may dumating man, sige. At saka may finger naman ako eh. May finger naman ako, kaya ko naman yung sarili ko. Wait lang. Wait lang tayo dyan. Ay, wait lang. So, since bang afa mo mga naging partner mo, wala ka talaga naging Pinoy ever? Kahit isa? Naka-date, syempre. May na-try naman ako eh. So, ano mas okay
okay sa'yo? Apam or Pinoy? Mas masarap pa nga yung Pinoy kaysa dun sa apam, che. Hindi Ah, naman ibig sabihin pag apam yun na mas masarap dahil iniisip nila Dax. Oo. Hindi naman lahat ng apam Dax. Oo, well, it's coming from experience. Diba? Ayan Oo, hindi naman dahil foreigner malaki na. Hindi. Hindi din. Oo, malit lang. Sakto-sakto lang din pala. O, Oo. di ba? Alam nyo na guys, hindi lahat ng apa malaki, di ba? Pero ikaw, anong edad mo nung time nung bata ka na? First time mo naka-experience ng sex? 17? 17. Same tayo. Oo. Ano pa, pero ano yun? Considered ka na, malandi ka na nun dati. Oo, totoo. Pokpok ka na nun. Oo, bakla, pamigay ka na kaagad ng Oo, patapo na yung buhay mo nun. Pero ngayon, alam ko yata, as young as 15, meron na. Grabe talaga ngayon. Even, may narinig ako, 13 daw ha. Sorry ha. Oo. Totoo, may mga 12 pa, ganyan. Ay, Kasi, wow. may mga bata rin kasi na maaga mag-commence talaga ngayon. So, nagkaka-hormones din sila talaga ng, alam mo na, feeling nila, ganito, ganyan. Maaga rin nagmamature yung katawan, maaga nagkaka-boob. So, ewan ko pabata na pabata yung mga nagkaka-mens talaga ngayon. Ang weird. Ako kasi nag-commence ako 17. Nung 12 years old ako, mukha akong gusgusin. Di ba? Di Sorry, ba? pa kami, yung langit lupa. Sorry kung alam mo yun ha. alam ko naman yun. Langit lupa, impyerno, ang saya kaya nun dati. O, di ba? Late na rin. Oo. Pero, eto naman, sabi mo daw kasi, turn on sa'yo ang mga taong matatalino. Ibig sabihin ba nun kahit hindi pogi, pwede mong mabitan kasi matalino? Sa akin talaga, na-excite ako, nalilibugan ako. Pag yung lalaki, parang yung preppy-preppy, yung mukhang nerd. Yun yung mga bet ko. Yung So, ganoon din yung mga ex mo, matatalino din talaga. matatalino lahat sila. Kasi iba-iba itsura nila, nagtataka nga ako, ano ba mga bet Oo, ko? parang walang pare-parehas eh, di ba? Ang layo talaga ng itsura nila. Pero na-realize ko na, lahat sila talagang may college graduate, talagang fabulous. Talagang, kasi pag fabulous, kasi nai-excite ako pag ako yung bobo. Mas matalino ako nun sa lalaki, nawawalan ako ng gana. Tsaka pag bobo yung lalaki, parang, bakit ka po nandito? Anong ginagawa mo dyan? Sorry ha, nawawalan talaga ako ng gana. Pero pag matalino yung lalaki, na parang ang dami niyang sinasabi sa akin, sige na nga, magbubad ka na nga dyan, di ba? Oo, nakaka-excite. Pero pag yung puro kamanyakan, tapos di ba may mga lalaki na puro sex yung pinag-uusapan, diring-diri ako sa lalaking gano'n. Nakakadiri. Pero yung lalaking parang prim and proper, dun ako na parang... Hindi yun yung focus. hindi yun yung mo ganyan. focus. Oo. Tapos mga iba yung pinag-uusapan, ang sarap halikan agad. Na parang titingnan mo anong kalibugan nito, di ba? Pero pag yung libog na libog, Ay, ayaw uwi na. na ako. Oo. Nakadiri. Oo. Kasi alam mo, nakaka-relate ako sa'yo eh. Tataka din ako, lahat ng ex ko, walang may magkamuka. Wala ba akong standard na, kunyari man lang chinito, kunyari man lang. Basta laging wala talaga silang pagkakaparehas lahat. Tapos may na-realize ako, wala akong ex na maputi. Ay, wow. Oo, lahat ng ex ko, lahat ng naging jowa ko, gusto ko lahat pala kayo manggi. Ay, wow. Oo. So parang, ganun pala yung bet ko sa lalaki. Kasi di ba iba parang lahat, gusto ko parang Korean look, o iba Oo. naman gusto ko naman chinito. May mga ganun yung mga babae, di ba? Ako naman, iba-iba. Anong pagkakaparehas sila? Si Vince pa, jowa ko pa nga nagsabi, wala kang ex na maputi. Oo. Sabi ko, oo nga, no, ayoko na maputi. Parang tingin ko bading. Parang feeling ko hindi siya ganun kalalaki. Oo. Hindi pang kantutan, Parang parang bakla. ganun. O parang feeling ko barkada ko. Kasi Oo. ang mga bading ay barkada ko eh. So parang yun yung feeling ko. Diba? May gano'n yan siya. Ikaw naman matatalino. Gusto mo matalino. Very smart. Ano bang definition mo ng matalino? Like talagang matalinong sa math, sa science, o matalino lang sa buhay? Matalino sa buhay. Kasi hindi naman ibig sabihin pag matalino, mayaman na agad eh. Sabagay. Minsan may matatalino naman na. Pero okay yung buhay. Sa akin kasi pag kunyari, let's say, yung puro kayabangan lang, tapos puro macho, gwapo. Ano naman. Kung hindi mo naman makakausap ng matino, yung walang laman yung utak, hindi marunong magbasa, anong gagawin ko dyan? Ano yan? Di dapat magbayad na lang ako or something ng model, di ba? Actually, nagigit sa atin si Natalie kasi alam niyo kung bakit. Ang totoong matalinong lalaki, hindi priority na i-feed mo ang ego mo. Yes! Di ba? Kasi parang feeling nila, ang dami kong babae. Tingnan mo Mayabang to. ako, ganyan. Kaya ayaw mo nang makamanya ka na puro confident, masyado na gano'n. Kaya ayaw mo nang gano'n Tapos eh. yung post ng gym ng gym. Di ba? Diri ako. Hindi ako na-excite. Kaya nga yung mga artista, never ako yung parang, wow, lalandiin ko to. Parang,
ganito na nga ako, maarte na nga ako, artista na nga ako, kukuha pa ba ako ng artista? Oo, na maarte din. Oo, wag na lang. Ganun siya. Ang totoong matalino na lalaki, hindi mo focus ang iyong ego, ang iyong pangangatawan na kailangan hot ka sa Instagram, o kaya marami kang babaeng natira. Hindi yan ang mga focus mo eh, di ba? Kung matalino kang tao, iba ang topic. Iba ang usapan, iba ang kung paano ka manligaw. So, alam nyo na yan, mga lalaki kasi dyan, iniisip talaga nila na, pag ganito ako, ang dami kong ex, parang, ex ko si ganito, ex ko si ganyan, dami kong natira. Feeling nyo yun eh, yung nakakapagpa-boost ng ano nyo, na pagkalalaki nyo, hindi. Actually, minsan yan, kaya nga, di ba, yung mga ibang babae, gusto pa nga nila yung may mga anak na lalaki. Kasi alam nila kung paano alagaan ang pamilya, alam nila kung paano alagaan ang isang babae. Pero ang lalaking walang anak, ganyan, parang, kadiri. We, Di ba? Marunong ka bang mag-alaga ng isang babae? Hindi. Ang hirap. Hindi nila alam yun. Di ba? At saka ang lalaki talagang bobo, hindi nakikinig. Hindi makikinig talaga, be. Sarili lang talaga ang isipin niya. Diyos ko po, napagdaanan ko na yung ganyan. Ang laging topic sarili niya. Naranasan mo yun kami, kausap ka. Parang laging about him yung ano. Dapat lasing na lasing ako pag Oo. Para lang makausap mo ako ng medyo tatagal. Ay, oh, really? I love it. Ako nga, lasing pala ako ng 3 years. Ay, gano'n yung grabe naman. Tiniis ko ng 3 years yun eh. Okay. Gusto mo rin na ikaw ang nado-dominate sa guy? Siguro yung dominating part na gusto ko is yung tipong yung lalaki. Yung sa sexual lang ha. Gusto ko yung lalaki is hindi siya yung talagang yung magubad ka na agad. Gusto ko yung parang ako yung mag-i-initiate. Okay. O ikaw yung magpipilit ng ng keme. Bigla na lang ako magugubad, yung mga ganon. Tapos biglang may excite siya, tapos doon na magsa-start. So, ganon yung mga gusto ko na biglang, yun. O minsan, Kasi may kilala naman ako, iba ang gusto naman nila talaga yung parang re-rape sila na parang hayok na hayok naman sa kanila. Ikaw ayaw mo yung gano'n. Gusto mo yung parang ikaw yung ako yung magpupush. magpupush na. Ay, bigla na lang akong nakadrop na yung panty ko, ganyan. I love it. Eto. Pero gusto ko yung lalaki, yun nga, parang ako yung gustong namimilit. Pero dapat yung lalaki, hindi mo kang bastusin, ha? Doon kasi ako nai-excite talaga. Pero gusto ko yung lalaki, may trabaho. Kasi yung dominating part na yun, nasa bahay lang siya. Kadiri naman yung ganun. Huwag naman yung ganun. Naniniwala pa rin ako sa posisyon ng, yung old style ng Pilipino, na dapat ang lalaki, kung hindi mo nabibigyan ka ng partner mo, dapat tinutulungan ka sa bahay, tinutulungan ka sa trabaho mo. Kasi may mga lalaki mo lang kakwenta-kwenta na talagang gwapo lang yung ambag. Totoo. Di ba totoo? Sorry ha. Be, totoo. May Alam mo yan. ako may na-experience ako. Very good yung itsura niya. So, matalino yan. May ex ako ganyan. Hindi na ako, matalino siya magsalta, ganyan. Parang very English pa siya, ganyan. Tapos talagang kali siya pag-graduate na, in love talaga ako sa kanya. Pinandigan niya kami ni Tyrone niya. May ganyan ako ex. Tapos ang atake niya bigla sa bahay. Siyempre, nagsama kami, nag-live-in kami. Parehas kami nag-work sa Makati. Ang atake, sige maglaba ka na. Tulungan mo kasi mabigat to eh. Siyempre damit mo to, putang ina pantalon mo to eh. Oo. Ang bigat nito, lit ko lang be. Oo Di ba? So ako, parang tulungan mo ako. Hindi ako maglalaba. Sabi ko, bakit? Kasi daw, sexist daw siya. Gawain daw ng babae yan. Oo. Tapos hindi daw niya gawain yun. Ang punto ko, kung sexist ka at gawain ng babae to, putang ina, ba't nagtatrabaho din ako? Tama. Di ba, dapat, bukay lang ako sa bahay. Tama Ito lang yan. dapat ang work ko, di ba? Oo. So parang, nung una na pa ako ng, okay, so ganun pala pag babae. Kasi hindi ko naiintindihan eh. Wala akong tatay, wala akong, okay, kailangan pala pag babae. So mas naiintindihan ko na parang, pag babae ganito. Pero habang tumatagal, parang, mas pagod ako. Ganyan yung buhay ko sa India. Di ba? Ganyan, kung ano yung gawain ng babae, yun lang yung ginagawa ko. Kaya ako nabaliw. Kaya sabi ko, hindi ko na to kaya. Bababaliw ako dito. Wala man lang emotional support. Wala. Alam mo yung mga ganon na... may mga Tapos minsan ganon. paglalabas ka with friends, ang point niya is yun nga, sexist siya, hindi ka pwede. Siya daw pwede. May ganun yung ex ko na, di ba? Ayun nga, kailangan mo ng emotional support, kailangan mo ng kwentuhan sa ibang tao. Hindi pwede. Ay, hindi ko kaya ng ganyan. Di ba, be? Kaya sabi ko, yun din, tumagal din ako doon ng 3 years. Ang tanga ko Tagal, din. Be, ang tagal kong bobo talaga. Sa alam mo ito, hindi, bawal ako sumayaw. Ay, wow. Sayaw yung pinagkakataan ng pera ko. Ang sabi niya, pagbibenta daw ng katawan yan. So ako, tumagal na, sige, naibenta ko ng katawan ko. Nagsasayaw na ako, wala akong pakialam. No, kasi napagod ako na, ito yung trabaho ko. Pero Tapos, alam mo, ganyan yung away namin nung last na asawa ko. Yung walang kakwenta-kwentang bagay, pinapalaki. Na parang minsan, umabot sa point na mawawaliw ka na pala. Oy, tayo ha? Talagang may mga, mga pareho pala tayo sa mga lalaki. Tsaka, hindi nakakatuwa.
Pero alam mo, kaya okay lang yan. Kasi ang buhay talaga, hindi naman talaga perfect. At saka hindi tayo kung sino tayo ngayon kung hindi natin pinagdaanan yung mga putang inang yun. Sa totoo lang. Pero sa tagal na nag-showbiz ka ganyan, so wala talaga, walang artista. Ever. Wala naman, pero yung mga siguro yung nagpapakute meron. Pero yung na name drop yun, yung mga asawa na yung mga Oo. yun. Ano yun, nakaraan. Nakaraan na yun. Tsaka Wala din- ding politician. Wala din, tsaka wala namang eme. Eme yung may nangyari. Oo. Eme Parang, talaga. walang kemehan. Parang, hi, hello, nagpakit lang Oo, sa'yo, pakit ganun lang. lang. You look pretty, thanks. Oo. Ganun lang, thanks. Siyempre, mga tao nagsasabi, hala, hiwalay ka na, wala kang pinupost na kahit anong relasyon or kalandiro. Parang hindi ka talaga parang open sa mga ganyan. Parang ayaw mo talaga. Sa akin kasi ngayon, hindi ako tipong babae na hayok sa lalaki. Sa akin kasi parang gusto ko talaga seryosohan. Lahat ng naging relationship ko, taon yung mga nangyayari. Kung iniisip nila, malandi ako kasi sexy ako manamit. So be it, I don't care. At least alam ko yung sarili ko na Hindi ka pamigay. Oo. Ano yun? Binigyan mo ako ng drink, split na tayo, yung split na yung legs ko. Wait! Hindi pwede yun sa akin. Kailangan pagtrabahuhan mo ko. Ganun yung utak ko. Tsaka kailangan malaman ko na seryoso ka din. Kasi lalo na ngayon, ang tanda ko na, may anak na ako. Kung landian na lang din yung kailangan kong gawin, manood na lang ako ng Oo. Ang saya So, pa. malungkot ngayon ng sex life mo? Like, wala sa kapartner, wala? Wala talaga? Wala akong partner, finger. Doon na lang siya nagiging masaya. Pero, so kailan ang huling sex mo? 2024? Ganyan, pero kasi, syempre sa yung nanonood ako ng titignan ko kung paano mo how do you satisfy yourself. Oo, nandun ka na sa, sa... Sabi ko nga, shit, alam ko na ginagawa ng mga lesbian eh. Oo, Pwede ko na itong gawin eh. Baka next time, baka lesbian na ako, no? Baka babae na yun. Yes! Ang dali lang pala. Akala ko, nahihirapan ako dati nandidiri ako, yok. Oo. Ngayon sabi ko, ay, love it. Ay, natutuwa na sa mga ganun. Parang carry ko na siya. Okay, so ang last keme mo is 2024. Kasi syempre, hindi na rin yun, kasi naghiwalay na kayo kasi ayaw mo na yon. Tapos after nun, sarili mo na. Self-love ng atake, puro finger talaga. Finger, tapos bumili ako ng something. Mga laruan, mga ganyan. Pero ikaw ba? Nakakatakot lang kasi kailangan ko itago kasi may anak ako. Matutuo ako na anak ko, nakita niya, mga Something. condom ko, nakasabit yung ko doon, buti hindi pa naiintindihan yun. Nung bata pa siya. Pero ikaw ngayon, Ma, ever since ba talaga, you know how to make yourself calm or happy na mag-isa nang walang mag-partner? O ngayon mo lang yan na-discover? So weird. Kung kailan ako tumanda, dun lang ako natuto. Dati, hindi ko alam yung paano mag-cam, ganyan. Dati, akala ko pag napasukan ka na, that's Yun na yun. Yun na yung sarap. Ay, wow, love it. Hindi pala ganun. Meron pala yung time na talagang mababasa ka. Sorry ha, di ba ito ganun? Oo, sige lang, go. Oo, yung parang gano'n na parang, ay shit, ano nangyari? Parang mapapaihi ka na ng something. Dati nakakadiri pala yung, dati yok, kadiri. Akala ko dirty yun. Ngayon pala, yun pala ang totoo. Yes, yun ang totoo. Pag yun na yung lumalabas na yun, ibig sabihin, nagawa mo ang dapat mong gawin. Alam niyo ba, dati nung pandemic, kukwento ko lang dito sa iwa, sa bahay nagkakainin tayo ng ulo. Kasi ako may partner ako, ate ko may partner, pero the rest ng mga ampon ko, lahat wala. So, alam mo ginawa ko, kinausap ko yung isa-isa yung mga girls, pinagsama-sama ko. Yung boys, pinagsama-sama ko. Yung boys, binigyan ko ng lubricant. Kasi mga nag-aaway-aaway sila. Ano yung gamo? Mainit yung mga ulo, yung mga walang jakul, walang mga release, no? So, yung mga babae din, walang mga release din sa katawan. So, alam mo, in-explain ko talaga yun sa kanila. At alam nyo ba kung gaano ka-importante na kabisado ninyo ang sarili ninyo? Alam nyo kung paano nyo mapalabas ang sarili ninyo, lalo na sa mga babae. Kasi ang problem kasi sa mga babae, kunwari, isa hahawakan dito, gusto yan. Yung isa namang babae, pag hinawakan dito, nakikilti ako, ayoko yan. So, napaka-important na kaya mong magpalabas ng ikaw lang mag-isa nang hindi mo kailangan ng partner. May iwasan mo ang number 1, maging pabembang ka kung kani-kanino. Oo! Kasi mag-iaasa mo yan sa iba, be, kung kani-kanino, sino titira sa'yo. Doon mo talaga masasabi na pokpok ka. Oo. Kaya kailangan alam mo sa sarili mo. Oo. Di ba? Number 2, pag nagkaroon ka ng partner, tuturuan mo. Kasi kahit isang daan na ang naging partner ng lalaki na yan, iba-iba kayo kung paano kayo lalabasan. Tulad ako, kailangan sa kanang dede sususutin. Pag sinutsun yung kaliwa, sasampalin ko talaga. Ayoko kailangan sutsot lang sa kanan. Kanan lang ang pagsutsot. Love it. Ganon. May mga ganon siya. So, kailangan, kasi tayo babae, pag sumupa ka, graduate ka na. Yun na yun eh. Di ba yan ako, may medyo baliko, may iba-iba ng Alam mo, mas pero mahirap magpa-cam sa babae kaysa sa lalaki. yes, kasi nga iba-iba. Oo. Iba-iba. So ngayon, ang inatake talaga is, kailangan alam mo, at para number 3, ikaw ay confident kapag nakikipag-sex.
Kasi alam mo yung, lalabasan ako, ito yung position namin pag ganito. Alam mo yon, may ano ka, kabisado mo yung sarili mo. Tsaka yun, number 4, release. Di ba? Makapag-release ka. Hindi Pero mo kasi kailangan nung dati, nung kabataan natin, wala naman kasi tayong sex education. Yes, totoo. Yun ang mahirap dito sa Pilipinas. Kaya yung time na yung parang kam-kam, uy, parang ano yan, considered wild ka niya, na parang, Oo. anong nangyayari sa'yo? Akala nila, pag yung lalaki nakatapos ng camp, tapos na. Hindi, may tapos din yung babae. Actually, kailan lang ako natuto ng Diba? ganyan. Mid-20s na ako na, ay, Totoo. pwede pala ang babae mag-cam. Biruin mo kung kunyari sexually active ka na ng 17, 18. Akala mo, pag napasukan ka na, yun na yun. Totoo. Alam mo ba, may kilala ako, 3 na anak, hindi alam yung cam. Hala, hindi mo alam. May ganun kasi talaga dahil wala nga silang alam. Nakakalungkot yun. Pero yun Sobrang nakakalungkot ako, di yun. wala. Parang ano ba yun? Wala man lang sila nangyayari sa kanila. Sa akin kasi nung kailan lang ako natuto na magsarili, nung naghiwalay talaga kami ng asawa ko ngayon. Kasi syempre matanda na yung anak ko, parang may time na ako sa Oo, sarili ko. yes. Hindi na Ayan ganun kaalagain. Alagain. Oo. Ngayon tinaray ko, sabi ko, ay, ganun pala yun. Ay, hindi ko kailangan lumabas Mm-hmm. just to feel na maganda ako. Kasi di ba feeling nila kasi maganda sila, natira sila. Sorry Oo, totoo, may ganun talaga. Oo. Oo, Dami tumira sa akin, maganda ako eh. Oo, ganun Oo, tingin nila. feeling nila, ang ganda-ganda nila. Hindi dahil natira ka, maganda ka na. Minsan, malandi ka lang talaga. Oo. Oo. At saka syempre meron kang hiwa. Oo. Diba? Talaga, Lahat ng titirahin ka ang talaga. lalaki, pag may nakaharap na pepe dyan, aanuhin ka talaga. In-offer mo eh. In-offer mo. Oo. Pero masasabi ko sa'yo, yung feeling maganda ka na walang umaano sa'yo, yun ang tunay na maganda. Totoo. Kasi, Alam mo, maraming gustong tumira sa'yo, pero pinili mo na pasahin mo lang mag-isa yung sarili mo. Yun yung Yes. totoong maganda. Oo, na-confident ka within yourself. Yun lang yung sinasabi ko, sabi ng mga tao, bakit ayaw mo niyan? Gwapo naman siya. Anong gagawin ko dyan sa gwapo? Pwede naman ako umuwi in 5 minutes, tapos na ako. Oo, di ba? Ang saya-saya. Paano ka? May laruan ka? Bzz-bzz ka ba? Bzz-bzz ka? Parehas kayo ni Mikmik. Ako, alam mo, atake ko kasi, yung kumot, pag pinulupot mo, tapos didiin-diin mo lang yung pepe mo. Okay na ako sa alam mo, ganon siya. Oo. Tapos yung partner ko si Vince, ito lagi itong sinashare, sa tuhod ako nagkikis-kiss. Ayan, saya. Oo, ganun pag tulog siya, ayoko istorbo yung tulog niya. Magkakasasan ako sa tuhod. Eh, grabe. Oo, ganun. So, pag nakaskis na sa'yo, okay ka na. Kasi ang nangyari kasi sa akin, be, di ba natulog ako? So, nagising ako one time. Live-in pa kami yung partner ko na to, Pero nagising ako one time, hindi na kami okay. Hala, hindi sinasadya yung nakakumot, yung nakapulupo. Tapos yung dinidiin mong ganyan. Hala, bigla may lalabas. Hala. Silabasan ako. Ang saya. Oo, ang saya talaga. So, ay, wow, ang galing. So, kaya ko palang mag-cam ng walang sex. Sa simula, nun, gano'n na lang ako. May time na manonood ka ng corn, tapos malalabasan ka para, syempre, malikot na utak mo, mga ano-ano, ganyan-ganyan. Kaya ako, as bisexual, hindi din ako nahirapan. Kasi, girl to girl, kaya namin talaga maglabasan kami talaga. Kaya nga sabi ko kasi ngayon, di ba, syempre, isang taon ka ba naman nanonood ng corn? Oo. Doy, sabi ko nga pag nakakuha ako ng bilat na maganda or Oo, paboy, magugulat yun sa akin. Kasi sabi ko, pinanood Kaya-kaya mo talaga. Oo, kaya-kaya. Mga 1,000 videos na napanood ko eh. Alam mo, ang i-advise ko sa'yo na hindi mo talaga makakuha sa lalaki. Oo. Kahit ilang beses mo napanood yan. Alam mo ano? Try nyo yung scissors. Naglalaplapan yung pepe. Oo, masaya siya. Oo, kasi pag edits mo ginawa, titigas yun. Naglalaplapan lang yung pepe. Magagano'n. Masaya yun. Malagkit, maasim. Ganun yun siya. Totoo. Tawin mo yun, Natalie Hart. Wait lang ha. Pwede ba akong hanapan? Ganun lang. Mapapagod lang kayo. Ganun lang kayo ng ganun. Ganyan lang ng ganyan. Wadulas lang. Oo, ganyan lang. Pero masaya siya. Sige, Oo, thank you pero, for the ano ha. Pag 3 times mo inulit-ulit, mga ano yan, baka ika-third day may pasana yung mga dito ninyo. Sumasakit ulo. Sige. Oo. Babalitaan kita, may message kita. Uy, natry ko na yung scissoring, sis. Oo. Love it. So guys, sa usapan namin Natalie Hart, alam nyo guys, na napakaganda talaga kapag inormalize po natin ang pagkapalabas ng isang babae. Hindi po pwedeng lalaki lang. Diba? Hindi po pwedeng ganun. Kasi nakakainit din kaya ng ulo. Alam mo, totoo yan. Minsan kasi nakakaya to, no? Kasi syempre sa Pilipinas, hindi naman normal yung pinag-uusapan yung Yes. talaga, 'di ba? Pero pag na-release mo kasi yung sarili mo, you're in a good mood talaga. Totoo. Pero yung sinabi mo, natatawa nga ako sa sinabi mo, binigyan mo ng lubricant yung mga lalaki. Yung Oo. Kasi
nag-aaway-aaway na sila, alam mo, sabi ko, magjakol kayo. Ilabas nyo yan. Kasi alam mo ba, para makaiwas ka pala ng heart problem in the future, ang lalaki, kailangan pala 21 times siya sa isang buwan. Ang dami naman beses nun. Oo, be. Ganun yun siya. Yun yung average nila. Para iwas heart problem. Gets mo? Kasi sila rin kasi, design talaga sila na kailangan naglalabas. Tayo yung mga babae, siguro, hindi lang dinadaan kung paano, pero kailangan din talaga din natin yun. Di ba? Wow, oo. Oo, ganun siya. At saka ang babae kasi, di ba, minsan pag may partner ka, diretso tira agad eh. Dito, Di ba? sa Pilipinas kasi ganun. Di ba parang yung mga nakasanayan ng So, mga ang tao- AFAM hindi? Yun nga, sinasabi nga ng tao eh. Mas magaling ba ang AFAM sa Pilipino? Talagang case-to-case basis talaga siya. Per tao talaga. Depende sa Per tao personality. talaga, minsan naman talaga yung parang wala rin kakwenta-kwenta, napasok agad. Ang sakit! Wala man lang yung Oo, rumarumansa panghimagas. Oo. Wala ka lang panghimagas dito. Wait lang, Oo. Halika mo muna ako. Ay, agad-agad na. Actually, yun halos lahat ng nagigas natin sa podcast, yun ang pinakareklamo ng babae. Gusto na rin naman, excited ka naman, di ba? Oo, wala pa kang, hindi mo pa ka nalalawayan or Oo. something. Tsaka, di ba? Parang, yun ang hindi ko gusto. Pero alam mo, yung may natry akong, yung napangasawa ko. Maganda kasi parang alam mo yun, parang mayroong process. Uusap muna kayo, tapos halikan ka. Ulang na lang, magdasal na kayo bago kayo mag-eme. Mga ganun yung eksena. Ang ganda na parang may touching pa. Yun yung maggusto ko. Pero kasi nga, hindi nga lahat ng tao ganun. O, di ba? Alam nyo na yan. So, tips yan sa mga lalaki. Nakatry ka na ba ng gano'n na yung biglaan na lang? Wala man lang... Oo, naranasan ko yung ganun. Tapos yung muntik pa magkamali ng pasok, yung muntik pa sa pitake na, ara. Wala mo yun, di ba? Yung mga magkakamali ng putake na naman eh. Yung mga muntik, mga ganun. Nakaganon pa lang, Biyo, ginagawa. Mali! Naranasan mo yung maramutik magkamali, di ba? Masakit. Kaya ako tumatawa kasi alam ko na, di ba? yes. Wait, Oo, mali! Oo, mali yan. Mali butas, wrong hole. Pero ikaw, anong pananaw mo sa paggamit ng mga toys? Sa akin kasi, late na lang dumating yan sa buhay ko. Kasi nga, syempre, mababaliw ka talaga nung una. Pero nung time kasi na yon, yung hiya ko kasi, ayokong sabihin sa tao na amang lalalaki ako. Nakakahiya yun, na parang kakahiwalay mo lang or something. So, syempre, nabaliw ka. Wait, ChatGPT naman. Oo. Minsan, pag tinignan mo yung ChatGPT ko, mandidiri ka sa mga questions. How do you satisfy? How do you eme? Ganun na hindi ko na maintindihan. Tapos, doon na nga, bumili ka sa Lazada. Buti na lang, hindi nakalagay yung kung ano yung item. Nakakahiya yun. Can you imagine? Tapos darating sa bahay, ma'am, bayaran yung eme nyo. Di ba nakakahiya? So yun, syempre, tatry mo. One time, may binili ako. The next day, tinapong ko agad. Kasi parang napraning ako. Nasabi ko, shit, ano to? Baka may makita nila. Ngayon na parang na-normalize na, tago mo na lang ng tama. Oo, para hindi mahawakan ng bagets, di ba? Oo. Pero kasi, yan eh, tawag dito, kailangan mo sa buhay, kailangan na magpatira ka, di ba? Kung kani-kanino nang hindi ka din handa. Anong sasabihin mo na ikaw pokpok ka na dalawa yung napangasawa mo? Pero kung ikaw naman na single na wala kang anak, pero kung sino-sino tinitira mo, sino mas popok sa ating dalawa? Pero ayun na nga, ayoko nung judgmental masyado yung tao dahil nakapangasawa ka, dahil may anak ka, malandi ka na. Minsan talagang, actually mas matindi pa nga yan eh, kasi ang daming kailangan gawin yan sa bahay. Ang daming niyang responsibilidad. Yung isa, pag ang trabaho mo, uwi ka na, eme ka na agad. O, di ba? Kung wala ka pang business, lang, eme agad. Diyos ko, no? Hindi niyo ako maloloko kasi syempre dumaan ako nang wala akong anak, wala akong asawa. Iba yung time na yun, kaya mo pa nga gumimik. Nakipag-emehin ka na, nag-gimik ka na, pupunta ka ng trabaho straight. Ngayon gawin mo yan na may anak ka. Good luck. Diba? Totoo. Iba talaga. Iba talaga. At saka, mas na-feel mo din yung worth mo kapag may anak ka na eh. Lalo na babae. Hindi kailangan may susunod sa gagawin mo at sa mga magiging desisyon mo kung sino ba yung tao ipapasok mo sa buhay ninyo na makikilala niya. Diba? Dapat ba diyang makilala? Dapat ba? Hindi? Something ganon. Ganon. Ganyan ako mag-isip na ngayon. Kung kunyari may ipapamit man ako sa anak ko, kailangan nagde-date na siguro kami ng ilang buwan na bago ko ipapamit sa anak ko. Kasi, bakit pa? Landian lang. Diyos ko, wag na. Tsaka kung gusto ko magpakasaya, pwede kong gawin yan sa ibang lugar at hindi ko na kailangan isama yung pamilya ko doon. Alam mo yung ganon? Yes. Huwag mo idamay sa kagagahan mo ng mga kalandian mo kung gusto mo umaura or what, di ba? O magkamali ka sa tao, mapili mo, huwag na idamay yung ibang pamilya.
darating din naman ako sa point na ganyan eh. Malay mo, next, malapit na, gano'n. Ay, bukas, gano'n. Pero, Sa ngayon, toys muna. oo, ngayon mag-ano ka muna, jinger ka muna. Ikaw talaga, pinapasok mo talaga yung daliri mo talaga. Sa akin actually, hindi ko kailangan ipasok. Pares tayo. Ganyan din si Mikay. Sa labas lang talaga kasi dyan naman yung clip natin eh. Kaya nga natataka ako, sabi ko nila, kailangan mo, ang lalaki nung nakikita ko sa online. Sabi ko, grabe, ano naman ito? Totoo. Eh, sa akin, Hindi kailangan ng ganun. sa akin, nanginginig lang, okay na ako. Oo. Oo. At saka magkaskas ka nga, subukan mo sabi sa isang umot, ilukot-lukot mo ng galos, hindi mo yung pepe. O kaya alam mo yung kanto ng kama ninyo, Ang sakit naman nun, Nay. Ang sakit nun. Yung ano ka nga lang, makanto ka nga lang sa table. Parang hindi ka na makahinga. Yung pakayang kanto, ikantuhin mo yung kama mo. Hospital. wala lang, subukan mo lang. Malay mo naman, sakto yun sa'yo. Paano kung nabugbog? Kasalanan mo Basa-basahan na lang yan. O chat mo na lang ako pag mali ka, gaga ka. Pipicturean ko, Tony, yung Emmy ko, yung itim na. Ito naman, tingnan natin kung gaano katapak at ka-adventurous tong si Natalie pagdating sa keme. Tawagin natin tong what would Natalie do? Okay. So, Natalie, would you send someone a nude photo or a video? Hindi ako nagkaganyan. Ayoko. Bakit? Kasi Baka i-post? ang gusto ko talaga sa lalaki, ako yung lalandi sa kanya. So gusto ko, parang siguro artist ako, nag-artista ako. Meron ako yung gusto ko mag-imagine sa utak. Pag ini-imagine ko yung gagawin niya sa akin, lalo ako na-excite, lalo ako nababaliw. Pero pag yung lalaki sinasabi na, Sendan mo ako. said, you know what? I will you. I will, F you hard. Ganyan. Parang, pagdating naman doon, yung pala isang minuto lang, no? Ano yung F you hard? Takina mo. Diba? F you Puro hard. salita, ang layo naman sa Isang minuto lang pala. Yun na pala yung F you hard mo diba? Parang sa akin kasi gusto ko. Tsaka lalo na ngayon, nakakabaliw kasi, diba? Syempre, nasa social media tayo ngayon. Oo, pwede kang ma-post, pwede kang... Ayoko tanong. Wag na. Okay. Next, Natalie, would you make out with a guy in public? Oo. Carry ko yan. Laban ako sa ganyan. Laban ka sa mga ganyan. Pag bet ko talaga. Oo, kahit sa labas talaga. Ako mismo gagawa. Naraling lang, gano'n. Bahala na ako sino makakita. Wag lang nandun yung pamilya ko. Sa akin, pag may kilala akong pamilya, tuod ako. Kasi talagang, don't touch me. Kahit may asawa na ako dati. Kinahalikan ako sa, ganyan yung kapatid ko, kadiri. So may gano'n ka, pagka Pinoy yan? Pinoy ba yan? Oo, yung pagka gano'n, wag gano'n. Kasi gano'n kami talaga sa bahay. Kaya gulat na gulat kami ni Ate Marie kasi kahit sa parking lot na napakainit sa SM Mall, nakikipaglaplapan kay Landon. Ay, si Ate Marie ganyan. Naglalaplapan sila sa parking, ang init, nakaganda lang kami. Alam mo yung nalalanghap na nila yung tambucho, yung nakatutok silang, putang ina, laplapan yan sila sa parking lot ng nakaganda lang kami, putang ina. So, very Filipino yung utak ko. Yes, kasi kahit ako ngayon hindi ko, parang, kung matindi na yung smack, Tama gano'n. na, Pero kahit sa labas, hindi ko kaya yung parang naglalaplapan, kahit may anak na kayo, may asawa na kayo, kahit gimikan, parang nakakaano Sa kwarto na lang. Oo, yun may pagka-Pinoy, may pagka-conservative. Pero pansin ko sa mga Amerikano, laplapan na sila kahit saan. Talagang hampas na may pagka-ganon sila di ba? Excited sila Oo. Parang ganun ako dati. Huwag mo akong ganyan kadiri. Andyan yung mo. Oo, Yung nanay mo nandyan, halikan mo ko. Wala ka man lang respeto. Oo, feeling mo agad walang Pero pag walang pamilya, friends lang. Ay, Love oo. it. Love it. Love Ang ganda it. ng tiyan mo. Ang ganda ng dibdib mo Ayan, hindi na, syempre. Okay, next. Natalie, would you sleep with someone for money? Anong klaseng pera ang pag-uusapan natin? Kasi kung wala lang, baka tapunan pa kita ng basura sa mukha mo, di ba? Pero let's say sa pera siguro. Kunwari na-offeran ka, $10 million. Ay, tara na, lalika na. halika na. Ano nagsasabi mo? Let's go. Ako na magbubuk ng hotel. Okay, Di ba? okay. Pero sa akin kasi, totoo no jokes aside, ang lalaki talaga, pag may pera, nakakagwapo. Totoo yan. Kasi ako, yung mga naging ex ko, hindi naman sila sobrang gwapo. Pero hindi naman sila sobrang yaman. May pera lang, maganda yung trabaho. Pero one factor na nakakagwapo sa isang lalaki ay may pera. Totoo yan. So, wag na tayo para sa akin, hindi ako plastic. Ang lalaki, yung last time naman, mapera lang, pero hindi gwapo. Pero maayos. Doon ako sa may pera. Na maayos, marunong pa akong kausapin ng matino.
Kaysa naman dun sa, gwapo lang. Diyos ko, dun ako sa pera, no? Oo. Sarap kaya naman pera. More, shopping. I love it. Pero pag walang shopping, Diyos ko, parang umuwi na tayo. Ano ba bang kailangan natin pag-usapan? Pero alam nyo, sa totoo lang, nagigets kita, Natalie, kasi sa the way na magsalita siya, very squammy kami, pares kami. Pero sa nakikita ko na sinasabi mo, is yung pag sinabi mong lalaking may pera, hindi yan yung perang like may pera lang talaga. Kahit yung lalaking may trabaho, may pera yan eh. Yun yung nakakagwapo yung ganun. Kasi naintindihan ko na, alam nyo ba na dapat pala talaga sa isang relationship, dapat talaga, ang provider talaga ang lalaki. Pero kung ang babae ay syempre, makabago na ngayon, may career din talaga, or gusto lang din talaga magtrabaho, kailangan pa rin mas more on mag-provide ang lalaki. Kasi ang babae ay meron yung hormones. Kapag siya ang mas nagpo-provide sa family, lagi po mainit ang ulo niyan. Kaya ang mga babae, laging galit. Mainit ang ulo, konting kebot, may gagawin ka, putang ina, parang feeling mo lahat mali. So, yung feminine mo, nawawala. Nagkakaroon ka ng masculine energy. So, ang nangyayari ngayon, bakit ganito? Ganun ka. Kasi nga may hormones ang babae. Kapag yan, pressured na, tangina, kailangan ng panggantong bill, kailangan ng pangganto, mas nagiging masculine ng babae. Ganyan nangyari sa akin sa last relationship ko. Oh. Na parang, Hindi mo na ma-feel yung pagka-babae mo, kasi hindi siya gwapo sa paningin mo, kasi hindi mo ma-feel na maganda ka. yun na nga, na ang Diba? dami mong iniisip na problema na paano mo ito mababayaran, ganyan. Yung pagka-feminine mo, nawawala talaga, bumababa. Kaya sabi ko, wag na nga lang, uwi na ako. O ganon, uwi na ako, hindi kaloko. Tama na tong kalokohan na to. Di ba? Hindi pa naman ako sobrang tanda, hindi naman ako sobrang pangit, pero bakit ko lagi nung pinapapangit yung sarili ko? Totoo pala yun. So, yun lang yung sa akin ang lalaki na may pera, mas okay. Lalo na yung lalaking may pera na marespeto. Oo. Ay, maghuhubad na ako niyan agad-agad. Tara na! Ano bang gusto mong gawin ko para seryosohin mo ko, di ba? Okay naman yung nag-dirty talk ka din, pero hindi yung palaging ganon, di ba? Siyempre, pag magkasama na kayo, magdi-dirty talk ka na parang, baby, I will eat you. Ganon. Where do you want me to eat you? Ayan ang dami na mga naging tips ng mga lalaki dito Alam niyo na to. Okay, next. Natalie, would you have sex with a fan? Okay lang. Maganda nga yun, at least love ka niya Di ba? Alam mong hindi peke. Alam mo, talagang supporter alam mo mo, talaga one time yun. may dinate ako na fan. Natuwa kasi ako sa kanya kasi alam niya yung pelikula ko. Tapos sabi ko, I love it. Sabi niya, I like you when you did this film, Englishero. Sabi ko, Englishero ka pero yung mga pinapanood mo, Pilipino. Natuwa ako sa kanya. Pero nung kinausap ko na siya, ay, parang wag na lang. Parang ako na lang magbabayad ng dinner. Thank you Parang fans club na lang, movement. movement na lang. Okay. Okay, next. Would you have sex with the same sex? Ay, okay lang. Dati very nega ako dyan. Pero ngayon, anytime. What's the problem? Wala akong Paano kung yung same sex, ito yung si Yobab? Yung kanya kalaki. Kailangan flexible siya. Flexible daw yun siya. Ay talaga? Oo, flexi siya. Pag-usapan namin mamaya. Last, Natalie, would you have sex with an ex? Hindi, never. Sa akin talaga pag ex ka na, hindi na kita kilala. Ayan na, ex na. Okay, so ito naman, seryosong tanong naman to. Siyempre, iba yung dati sa ngayon na sitwasyon mo As a single mom, kamusta ka? Ang hirap. Hindi, ang hirap talaga. Kaya nga parang sinasabi nila, parang lagi nilang downplay yung single mom na, madali lang yan. Kasi sa Pilipinas, normal ang single mom. Ang hirap kasi unang-una, grabe yung pagkukutsa ng mga tao sa'yo. Tsaka ng mga sasabihin nila na, kaya mo naman, naglandi ka, ginusto mo yan. Panindigan mo yan. Ganun. Panindigan mo yan. Hirap. Tsaka ang hirap din, kaya hindi rin siguro ako makahanap ng lalaki. Kasi hindi ko ma-explain yung sacrifice na ginagawa ko sa anak ko. Ang hirap. So, yun lang. Siguro yung hindi nila alam na kabisado mo lahat ng kagalaw ng anak mo. Yun nga, syempre yung financial din. Kailangan kumikilos ka din na yun yung sa akin yun. Lalo na ako ngayon na, syempre kahit naman tinutulungan ako nung dati kong partner. Oo, nababayaran yung mga bills. Kasi paano naman yung in the future? Paano naman yung bahay ko? Ba ganyan, di ba? Yun sa akin, cargo ko yun. Yes, so, yes. sabi ko talaga, ay nako, pag naiinis ako pag sinasabi nila na, cheap ka, wala, patapon na buhay mo, or hindi man patapon ang buhay mo, alam mo yun, wala na, nabawasan ka na sa pagkababae dahil may parang anak nabawasan ka. yung worth mo kasi may anak ka na.
na. Yes, ayoko ng ganun. Naiinis ako. Pero syempre, in some ways, totoo yun. Kasi syempre, hindi ka na dalaga eh. Kasi yung oras mo, pag ang lalaki, pag single ka, lahat ng oras mo mabibigay mo sa isang lalaki. Pero pag ikaw ay isang nanay, responsibilidad mo, hindi na lang sarili mo. Yung unang-una pa nga, minsan, anak mo pa yung una eh, bago ikaw. So yun lang yun sa akin. Mahirap talaga. Minsan nakakaiyak. Pero you have Laban. to, lalalaban ka talaga. Kasi isipin mo, ang anak mo, tumitingin yan sa nanay eh. Oo, lalo na't babae, yun talagang idol ka talaga niyan, Bel. Lahat ng gagawin mo, sasabihin mo. Oo, kaya nga, kinausap ko yung anak ko, naiyak ako ng very light last month. Sabi ko, pasensya ka na, hindi normal yung, ay, naiyak ako at ganyan. Sorry. Naisip ko, hindi normal na, wala kang tatay. Okay lang ba na, yung nanay mo ganito, gusto mo mabigyan kita ng normal na pamilya na may, na may tatay at may nanay ka. Sabi niya, hindi ma'am, you're the best father, you're the best mother ever. Naiyak ako, na-stress ako nung time na yun. Sabi ko, I love it. Tinalagang ko yung anak ko. Sabi ko, thank you ha. Kasi sabi ko, syempre, hindi mo namang gustuhin yung nangyari sa'yo, pero tatanggapin mo lang, sorry. Naiyak ako kasi pag ganyan talaga, pag ang single mother talaga, maiiyak ka eh. Totoo. Yun, sorry. Direct Okay. cut. Ganun. Siyempre parang gusto mong ayusin yung buhay ng anak mo kasi hindi mo namang gustuin na maghiwalay kayo ng asawa mo. Pero Gusto mo man siya bigyan ng buong pamilya, gusto mo man siya na hindi masasabi ibang tao na ay, wala siyang tatay, wala siyang ganon. oo, pero yun, doon lang ako naging emotional. Pero nung na-feel ko naman sa anak ko na sabi niya, hindi, you're a great father. Ganon. So sabi ko, ay, ang ganda ko. Doon, feeling ko maganda ako na maganda pala yung ginagawa ko. Pero minsan kasi dina-downplay natin yung mga nanay, yung mga pinaggagawa natin na sacrifice natin. So yun, happy naman ako. Happy ka ngayon. Mahirap, pero masarap din sa pakiramdam at the same time. Pero kasi importante, tatanungin mo din yung nararamdaman ng anak mo. Yes. Kasi sa yung panahon ko dati, wala kang karapatang kausapin yung nanay mo, di ba? Oo, parang sino ka be? Busy yan. Parang ganon. ngayon- Di rin tayo tinatanong kung anong na-feel natin. Wala. So, ngayon, in-apply mo sa kanya. In-apply ko ngayon na sabi ko, importante, gusto ko maging confident yung anak ko. Gusto ko, pag tumanda siya, pag sinabi ng mga tao, normal yan. Sabi mo, yung nanay mo, ganyan. O, wala ka namang nagpalaking tatay sa'yo. So what? Sasabihin niya, wala man nagpalaki sa akin, pero mas okay yung nanay ko kaysa sa pamilya niyo. Yung gusto ko, pwede niyang ipagyabang yun. So, yun na talagang, syempre, may kinausap din ako ng doktor. Tama ba yung pinaggagawa ko? Lalo na nung nag-reality show ko, sabi ko, nakakaya malalaman ng mga kaklase ng anak ko kung ano ba yung buhay niya. Naiya ako doon. Syempre, alam mo yun. Syempre, yung mga friends ko dati, pasosyal and everything. Parang ako lang yung outcast, kumbaga. Ako yung outcast na ito yung nangyari sa akin. Pero, na-realize ko rin na, you know what, at the end of the day, kung wala naman akong ginagawang masama, at the end of the day, yung ang ganda ng pagpapalaki ko sa anak ko, yun na yun, wala na akong pakialam. Totoo. Kasi na yun, hindi na anak mo ikaw eh. Kasi gano'n na yun, di ba? Gano'n na talaga yung priority natin sa buhay. At saka, kudos talaga, napakahirap talaga maging single mom. Pinagdaanan ko yan. Napakahirap. Tapos minsan, kahit responsibilidad pa ng iba, ililimos mo pa talaga yan. Kahit dapat cargo talaga ng tatay yan, di ba? At saka, ang pinakamahirap din talaga sa lahat, pag may nangyaring fail sa relationship, sa marriage, ang sisi sa babae. Lagi Mababa ang tingin sa babae. Magka-problema na konti ang anak, ay kasi yung nanay, ganon. Di ba? Ganun ang kaya iba din yung pressure sa babae, ha. Di ba? Mahirap talaga maging single mom. Sobrang mahirap talaga. Ang hirap, alam mo kung kukwento namin sa inyo, siguro aabotin ng taon. Alam mo yon, pero mahirap talaga. Pero hindi natin pinagsisisihan. Kasi sobrang grabe yung, sana lang stable, sana mentally stable ka, financially stable ka, career stable ka sana. Pero since dumating siya, kahit hindi na, alam mo, kahit ulitin mo, okay lang. Di ba? Kahit mangyari ulit tong putang inang tong mali-mali. Oo, Desisyon kaya sa yun buhay. yung pangalawang situation ko na naghiwalay na kami. Sabi ko, wala, petics na lang to. Kasi na lang to wala na, naranasan ko na yung pinaka-worst yung nanay ka na. Yung mga relasyon, pag naghiwalay na kami, okay. Ma-hurt ka. Taon din yung igugugol mo para to move forward in life. Pero kaya mo agad. Hindi ka tulad dati na parang mabaliw-baliw ka na. So yun, kaya ako ngayon, kahit hiwalay ako, so what? Mas mahirap maging nanay kaysa sa ganyan lang. Hiwalay sa jowa. Diyos, di ka na mamamatay dyan. Totoo. Di ba? Dati kasi akala mo kamamatay mo eh. Oo, dati!
dati iba yung heartache dati, pagkabataan mo. Pero ngayon, Pero since ngayon na meron ka ng baby, tapos ikaw pa ay single mom, ang isang babae kasi kapag nagkaroon ng anak, nagkakaroon niya ng bagong version ng sarili. So, yung version mo ngayon na bagong ikaw, do you have a message sa sarili mo as ikaw na, ito yung bagong ako? siguro yung message ko sa sarili ko, tigil-tigilan mo na yung mga ganyang lalaki. Tigilan mo na lang din yung kalandian mo na, kasi dati medyo desperado ako parang gusto ko yung lalaki kahit hindi okay sa akin, basta siseryosohin ako, go ako. Kasi nga ayoko makipag-date. Yun yung ayaw ko, yung di-date kayo, tas wala naman din kakwenta-kwenta. Sa akin talaga ang una kong binubuga sa lalaki, gusto mo ako anuhin? Gusto mo ako i-date? Gusto mo ba mag-asawa? Ganun ako agad. Parang mali pala yung sistema kong ganun. Dapat pala, minsan kasi nawawala ng gana yung lalaki kasi ganun ka magsalita. Dapat you have to take it slow, you have to really, alam mo yon, kasi hindi naman yung mga trauma na nangyari sa buhay mo, hindi naman kasalanan yun ng bagong lalaki Yes. Dapat intindihin mo rin na may mga first din kayo nung lalaking yun. So, enjoy the ride. Huwag mo masyadong i-pressure din yung next partner mo. Kasi okay naman mag-demand, pero siguro tamang timing lang at saka may tamang oras para doon. Oo. Hindi yung agad parang, so gusto mo agad kasal! Ganon. Oo, grabe naman. Kaya nga takay mo, fly ka agad ng ibang lugar, gano'n, tapos hindi pala okay. Kaya pala hindi kayo nakapag-live-in nung huli. Oo. Kasi nga, go. Pero ngayon, ang sa akin lang talaga, kung ikakasal man ulit ako at mag-aasawa ako, i-live-in ko talaga yung lalaki. Kailangan malaman ko kung swak kami. At Totoo. kung magkakaanak ulit ako for the final time, yun na yun. Parang gano'n. Oo, mahirap din kasi ako na pagdaanan ko, yun yung nahiya ko sa ano ko anak, may nakilala kang tito ganito, tito ganyan. Yung ganon, akala ko kasi yun na yung ganon. Kaya Tsaka kailangan parang subukan. nagpakilala na ako ng isang lalaki sa anak ko. Parang, tama na. Oo, totoo. Kadiri naman, di ba? Ito na lang tayo sa kadiri naman. Kadiri naman. So ano ang ma-advise mo sa mga naghahanap ng pag-ibig ang jumawa ng AFAM? Kasi maraming Pinay na ganyan, gusto ko ng AFAM. Feeling ko AFAM talaga. Siguro kung iniisip mo, kung sagot sa kahirapan yung AFAM, sana isipin mo, mayaman talaga yung lalaki. Oo. Kasi minsan may mga foreigner na pumupunta dito sa Pilipinas na wala naman palang pera. Kaya naman sila pumunta dito kasi mura dito. Oh. Oy, mga ganun din, ha? At saka hindi, kung iisipin mo, kaya nagmukhang mayaman kasi yung kapalit ng dollar sa peso. Oo. Kaya mas marami pera kasi nga yung palit niya, Oo. pero hindi talaga siya mayaman talaga. Hindi. Kaya nga nainis Oo. ako lalo na pag umiikot ako sa kung saan-saan. Tapos parang gusto ko sana bumili ng lupa sa Puerto Galera. Lupa lang naman. Gusto ko wala pang pera si Inday. So parang sabi ko, nakita ko doon yung mga lalaki, ang yayabang nila, feel nila na, gwapong-gwapo sila ang yaman-yaman ng feeling nila. Wala naman silang pera. Ay, che! Kadiri! Parang, pakita mo ako ng pera, baka sampalin pa kita. Parang ganun. So, pero yun ang naiinis ako, no? Parang, pero if you really want, na inisip mo na, uy, may AFAM na okay to sa akin, kilalanin mo muna. Tsaka, tanungin mo yung intention nila. Bakit sila nasa Pilipinas? Dahil ba maganda yung Pilipinas? Kasi maganda naman talaga tong bansang to. Pero wag lang yung flood control. Yun lang talaga ba? Ang tips mo kung maghanap sila ng AFAM ay kilalanin nila. Ano yung intention nila, bakit sila nasa Pilipinas. At kung hindi naman nila talaga alam ang Pilipinas, ano yung gusto nila sa isang partner? Kasi person to person basis naman talaga ang relasyon Kasi coming from me, napunta lang talaga ako sa foreigner. Pero kung siguro may Pilipino lumandi sa akin, siguro nauwi naman din ako sa Pilipino. Kaya nga napagod na nga ako sa foreigner. Tsaka English nakakapagod. Oo, language barrier. Ate ko, hirap na hirap. Explain mo nga kapatid. Nakaganda lang ako, tangina naman, te. Ikaw pumili dyan, ikaw mag-explain. Di ba nakakapagod? Oo, babe. Kahit I'm fluent in English, pero minsan talaga, lalo na pag mainit ulo mo, biglang nagmumura talaga ako. Tapos what did you say? Wala! Kasi pag in-explain mo, lalong hahaba Oo, totoo. Di ba? Kasi ang first language mo ay Tagalog, di ba? Tagalog. Oo. So kahit fluent ka, iba pa rin pag yung dala mo ng emosyon yung una mo talagang lengguwahe magagamit mo, di ba? Tsaka yung mga dyan, mga kainday ko dyan na nagpupunta ng Siargao para mag-AFAM, talagang nag-iipon ng kapirahan para Tsaka sana naman yung kukunin yung foreigner may pera. Kasi di ba, kumuha ka na nga ng foreigner, tapos ikaw pa yung magpapakain ng, kunyari let's say, iba naman yung pagpapakain ka, kung mag-aasawa kayo, okay. Pero minsan talaga, yung lalaki Juwan-juwan. nilandi ka lang, ineme-eme ka lang, tapos walang mangyayari. Ay, talagang gusto kong sa bunutan yung babae, magising ka ng very light girl. Pero kung ang intensyon ng lalaki magkaroon ng
relasyon, pamilya. Go! Go for it! Kung kaya nyo naman buuin yung pamilya nyo together. Why not? Hindi naman pera-pera lang yan eh. Oo. Di ba? So, ayan na, alam nyo na. Para hindi masayang yung punta nyo sa Siargao. Alam nyo ba yung sa Siargao? Yung cigarette. Alam niya. May nag-ibenta ng cigarette, di ba? Naglalakad-lakad sa may tulay, cigarette! Di ba? Marami nagkakarelasyon kay ate. Okay, ito na. Let's go to our another round. Sa life tayo babalik. Last na. So, ano ba ang pinakagusto natin na narinig sa partner mo kapag kayo ay nagkikeme? Ano ba? Para malay mo, nanonood yung future partner mo, di ba? Ano bang gusto mo narinig sa partner mo? Alam mo na, awkwardan ako pag nagda-dirty talk tapos nag-i-eme. Marami sinasabi. Oo, yung nagchichikahan, parang nakakapagod. Ay, talaga siya, mapapagod talaga siya. Ay, talaga siya. Pero na-try ko yun, yung parang, oh yeah, tell me, you love it. I love it. Yung, oh yeah, tell me harder. Huh? Parang nakakawalang gana. Tapos, may naka-eme ako dati. Ang daming chika. Nag-uusap siya. Tapos parang gusto niya, how you like it? Oh, you tell me you like it. I like it. Oh, what do you want me to do you? Ina, nangyayari na nga. Anong gusto mo? Anong usapan natin? So, ayaw na masyado maraming chika. Pwede naman chika. Yung parang, oh, you like it? Oh, yeah. Oh, yun lang. Tapos na. Wala mo na next question pang parang may pageant may yung ano. natry ako na, tang-ina, parang 10 minutes, tapos 10 minutes kayo nang uusap. Eh, hinihingal ka din nun, syempre, di Hindi, ba? tapos parang, hindi mo na alam yung sasabihin na, you like it, you like how you feel it, tapi putang ina, kadiri. Parang nung time na yun, ayoko na ulitin to. Lord, please. Ikaw kaya mo ng ganon? Yung maraming salita, wag naman. Yung saktong may tanong na, tapos tapos na tayo. Wag ang parang pageant na may question and answer, parang interview. Parang bibigay ko na lang yung resume ko, be. Ito na yung Tapos yung papasok, no? Oh yeah, you love it. Tapos move. Oh yeah, what do you want me to do? Ina, nag-e-eme na nga kayo. Ano pang kailangan mong gawin? Dapat gawin mo na. Tapos doon mo tatanungin na gusto mo ba? Oo. Tapos, sa pag-uusapan nyo, kasi ako, ang hindi ko nagustuhan, yung may salita na, sa'yo kasi tinatanong ka, di ba? Sa akin din, inuutusan ako. Sabihin ko daw, happy mansari. Habang dinodog ako. Alam mo yung nakakatawa doon? Sinabi ko talaga, happy mansari ako naman sumunod akong bobo rin ako. Takin to. Yun. Pero kasi alam mo, ang sex talaga, kanya-kanyang kink ang tao. Oo. Minsan naman, gusto nila yung tinitingnan ka sa mata, kadiri. Meron naman, gusto nila yung habang sinusubo sila, nakatingin silang ganon. Alam mo ang tawag doon, look of love. Alam mo na. Oo, ano ka? Kasi ganun siya, yung bakit ako ganun. Pero parang ang awkward, nagtitinginan kayo sa mata. Parang, pwede bang walang Parang tinginan? paglasing ka, kaya mo yun. Pagtinginan sa mata, paglasing, pero pag normal lang. Ilang tekila kaya kailangan ko ubusin para, yung mata mo? Tsaka, nakakadiri. Ayoko talaga. Okay, so ayaw rin na gano'n. So, ang gusto mo na narinig sa kasex, siguro ungol lang, mga gano'n. Ungol. Tapos parang yung onting do you like it? Isang gano'n lang. Huwag masyadong maraming question and answer. Okay. So, next. Anong madalas mong sabihin sa partner mo kapag kayo naman na nagkikeme? Harder. Di ba? Yun naman ang Diyos ko, parehas kayo ni talaga ni Yobab. Hindi ganon. Pili mo talaga kayo talaga. Kayo talaga, be. Okay. Ano naman ang tunog ng climax ni Nat? Kasi ako, tahimik ako eh. Tahimik kasi. Ganon din? Parang sa... Ganun. Very baby girl lang. Very baby Pero girl. nanonood ako ng corn, kakaloka yung may sumisigaw. Oo, tangay na parang... Parang kinakatay. Oo, parang kinakatay na talaga. Hindi ko kaya yung ganun. Pag ganun, siguro tatawa ako ng bongga. Mawalan ako ng gana. You like it? Ay, mga sob. Kasi very stage na yun eh. Alam mo namang hindi talaga ganun ang itsura. Tsaka pag nasarapan ka na, mapatahimik ka nga minsan, di ba? Di ba hindi ka na makapagsalita? Oo, sobrang overwhelming ng pakiramdam. Pero sa mga, di ba, lalo pag Japanese Korean, Wala pa nangyayari, sumisigaw na. Oo, laban pa lang, grabe na yung ungol, excited. Tapos parang umiiyak. Oo, parang umiiyak. Parang tanga, di ba? Hindi ko mag-gets yung lalaki, bakit sila na Elsa? Sa Elsa talaga, di ba? Sa Elsa nang umiiyak yung babae. Tapos eme. Siguro kasi nga, nakaka-feed ng ego. Kasi, nasaktan to kasi malaki ako, nakakalaki. Paano ko majulit? Tapos ganun. Para natutuwa sila siguro. Oo.
Sa ganung feeling, nakakalalaki siguro. Gaganon ako, bigyan mo ako ng magandang regalo mamaya. Ganun. Iyak ako, ang sakit! Ganon. Pero may magandang regalo mamaya. Baby, you give me something, Okay, and our last question is, for Natalie Hart, what is the best position? Sa akin talaga, yung nasa tuktok ako. On top ka On talaga. top talaga ako. Diyos ko, paborito talaga ng mga babayan kasi talagang hit na hit kasi talaga ang G-spot talaga. Pag nakatayo, nakahiga siya, ako yung nasa taas. So, pag mag-isa ka din, nakatuktok ka din mag-isa sa Ang kama hirap mo. naman nun. Ano lang, inger-inger. Bzz ka lang ng Ang hirap ganon. naman nakatayo ka, tapos parang Baka napuposisyon ka ba mag-isa. ang tsaka ka naman, kasi iba kasi yung may pumapasok sa'yo. Iba Totoo. talaga, pero iba din yung nilalaro mo yung sarili mo. Magkaiba sila, no? Like, iba talaga yung feeling talaga. Masarap din talaga na may pumapasok. Masarap din yung mag-isa ka lang din, yung solo Oo, lang din. masarap yung, din siya. Mabilis lang din, wala ka din Tsaka kailangan. gusto ko yung ako lang, kasi pwede ako mag-focus 3 minutes lang, ang bilis. Kasi pag may partner ka pa, iisipin mo siya kung paano, ano gusto niya. Nakakapagod. O, diba? Ito yung nakakapagod talaga siya. Yun yung award ko. Nakakapagod. Nakakapagod, iisipin mo pa siya. Pero pag bet ko siya, okay lang mapagod. Oh, diba? So, yes, again, thank you so much, Miss Natalie Hart. Oh my God. Thank you, Oh, Tony. diba? Thank you so much sa Salamat. pag-guest dito. Pinagbigyan mo ako na mag-guest ka namin dito. So, guys, sa mga gusto na mapanood or masibaybayan si Miss Natalie Hart, saan po ang mga social media accounts mo na Naku, pwede ka muna kakagawa ko i-follow? lang ng YouTube 2 weeks ago. Oh, sige, go. 2 weeks ago, Natalie Hart. Tas Instagram, Natalie Hart din. Yun. Okay. Wala kang Facebook? Meron din, pero kakagawa ko lang din. Oo. So, i-follow niyo rin po lahat yung kanyang mga Kasi social media nung accounts. time na nag-apamowaves ako, sabi ko, sige na nga, gagawin ko na to. Kasi dati kasi acting lang. Oo. Walang social media. Ganyan. Ngayon, pag abalik talaga ng Pilipinas, kailangan talaga. Oo nga, sabi ko, sige na nga. Oo. Yun. So, napilitan pa siya nun, So, thank you rin kay ate kasi, di ba, tinulungan niya ako na makakonect kay Miss Natalie Hart. So, again, thank you so much sa pag-guest dito. Salamat. Yes, Paolo's Position, every Friday, 7 p.m. po yan. Bye!